So yun, yun nga sabi ko nga, 'di ba, pag pinanghihinaan na ako ng loob, dumarating ako sa point na ganun, pinanghihinaan na ako ng loob, parang sabi ko ayoko na. Minsan nga naisip ko bumalik na lang ako sa call center. O mga kabukal, to be honest, pagka sobrang pagod na ako, nahihirapan na ako. Parang parang maaraw na mga kabukals. Salamat naman. Salamat naman, maaraw na. Hello, Brad. Okay, bus na? Kaya ayos pa kayo dyan? Bus mo? Ayan. Ikaw, Brad. Ayos ka pa dyan, Brad? Tyson the Magnificent. Tyson the Magnificent. Ayan mga kabukos, ating mga manok feeders. Sana marami mapisa doon sa itlog nila na ano, sinalang natin 95 yun. 95, dalawang incubator ginamit natin. Ayun, may itlog na naman pala ron, no? Kunin ko na yan, kailangan makakuha agad kasi magpuputik, matatapak-tapakan ba. Ayan, no? Araw na mga kabukal. So na-miss ko tong araw na ito. Yan, wala yung ating mga kambing, pinalabas ko. Dagol! Brother! Dahon ng saging pinapakain ko eh. Kasi gagawa pa ako ng salted egg. Mamaya na ako magsasakate. Tapos yung mga cuttings pa, kailangan kong magawa din. Yan, tambak ng trabaho. Pero yan, at least ngayon umaraw na. Mahirap din kasi kumilos ng ano mga kabukas, maputik ba. Medyo masarap sa katawan, kaya lang ano, mahirap yung galawan. Yan, nilinisin ko pa nga ito. Kailangan pang malinis itong ano nila. At least natuyo na ito. Ito yung mga tinutuluan ng bubong natin eh. Saka yun doon isa. Yan. Si Milky. Yan si Milky mga kabukals. Hala. Ay, walastik na daga ito. May daga mga kabukals. So, nagpupugad dito. Natuklap itong ano. Natuklap itong yero. Ito pala yung pumapalakpak na naririnig ko. Tuklap na. May pugad pala doon sa ilalim ng yero na yun. Hanapan. Kailangan ko na talaga makagawa ng ano, makapagpagawa na hagdan para maano to, maayos to. Mahirap kasing ano, sumampa rito, baka bumigay ito. Ayan, si Milky. Si Milky mga kabukal, steady. Ninanamnam ang araw. Ngayon nilang uli siya nasikatan ng araw. Ayun na yun yung mga kambing. Nakagala na rin yung mga kambing doon. Kambing nila, ano ba yan? Kila nanay yan, sa nanay nila Kuya Greg. Yung paalaga sa kanila. Yan, si Milky. Yan, maganda ng kapaligiran, maaraw. Sana magtuloy-tuloy na para makalabas na si Raptor. Makabili ng supplies. Kailangan ko makabili ng mga ano, pagkain ng baboy saka manok, mga layers natin. Mahirap kasi arkila ng tricycle na magastos. Brad! Yan. Hindi rin pala maganda yung masyado napupudpud yung puno ng saging. Namatay yung may bunga eh. Napudpud ko ng gusto eh. Nagtirala ako ng isang dahon eh, hindi pala pwede yun. Yan, medyo ano na, natutuyo na. Ito kasi may tulo din, may tulo din.
Yan. Ayun sila, ating mga kambing. Ayan, labas tayo, tignan natin yung ating kangkong din, yung ating aquaponics. Wala, patay itong ating papaya mga kabukals. Malungkot eh, oh. Kulunto yung ano, itong isa nga wala na, bumigay na. Hindi ko alam kung mabubuhay pa yung ano niyan, yung top portion niya. Yung ibang malalaki, wala, nangunguluntoy na rin. Mahina talaga ang papaya, yan ang kalaban ng papaya talaga, yung tuloy-tuloy na ulan. Kahit maganda na pinagtaniman ko, hindi na binabaha yan eh. Hindi na pupondohan ng tubig. Pero yung permis na ulan nakaraan, yun ang ano, yun ang pumatay. Sayang. Yung mga bunga na eh. Ano, lago ng damo. Dami nilang kakainin dito ngayon. Ating mga kangkong, medyo maganda naman na tubo ng kangkong natin. Ito yung mga nababali kasi ayun. Pero buhay pa siya, pero ito bali. Yung iba naman okay naman, ayan. Yung mga nababali lang talaga na ano. Dito pumupunta sa kabila, nandun yung net eh. Ayan oh. Dito sa kabila nagpupuntahan eh, nandun yung net. Dapat dito sila pumunta eh. Etong isa, yun. Ayan. Ayan. Ito mga nandito, ayan. Kita nyo ba? Yan. Yan kayo, dito kayo kumatay para ano, tataba oh. Tataba mga kabukals oh. Magpaano kayo at makapag-adobo na ako. Ito patay yata ito. Lalaglag din yan pagka humaba na yan. Madali naman nating maigagay dyan kung ano, kung sakaling dito sila sa kabila lalaglag. Importante lang humaba sila. Sasampay naman niya, lalaglag naman niya pag ano. Kaya lang malutong kasi nababali, yun ang problema. Palitan na lang natin yung mga namamatay na ano. Ito maraming tubo ito. Yan. Ito makatutulong din sa kanila itong sikat ng araw, sunlight. Para mag ano sila. Lalo silang yumabong. Sunlight tapos matubig yung tinataniman nila. Yan ang gustong gusto talaga ng halaman eh. Ang ating mga kambing sa wakas naka gala din yung ating mga kambing. Lago na oh. Lago na yung damo. Yung maganya kasing grazing mga kabukals siya ng talagang kailangan ng kambing kasi nakakain nila yung gusto nila. Yan, kaya swerte nga rin tayo dito at pinapahiram tayo ni Sir Jun ng kanyang lote. Natin dito. Tira yung daan no. Dumadaan kasi traktora din kasi ano nga eh. Tag-ulan, alam niyo na marami nagpapaararo doon. Dito ang daan kaya yung lumalim na yung daan na yan. No? Well again, yun nga, nasa kontrata kasi namin dito na 3 years yung development ng kalsada, drainage, kuryente. Pero ano eh, kahit importante kalsada kasi susunod naman yung iba niya. Importante, number 1 talaga yan. Kalsada, kahit saan naman, kahit saan lugar eh, dapat kalsada talaga. So yun nga, sabi ko nga sa last vlog ko, alam muna natin silang gawin yung gusto nila. As long as pasok pa naman sa kontrata, ako going 2 years pa lang.
October yata ang, kung di ako nagkakamali, ang pumirma ako ng kontrata dito October. So going 2 years, ano bang yung August? August, September, October. Malapit na, magto 2 years na ako. Siyempre, ang pagbabasi ako, kontrata ko, hindi po pwede yung huling kumuha. Di ba mga kabokals? Hindi po pwede yung huling kumuha, doon ka magbabase ng 3 years mo. Hindi pwede yun. So yun nga, pagka lumagpas naman na tayo sa 3 years, yun, pwede na tayo makipag-usap, ano ba to. And kung hindi tayo papansinin, may mga legal actions naman tayong pwedeng gawin. Ano to? Ano to? Kala ko. Ayan. So sa ngayon napakahirap pa. Pero nga, sabi naman nila, i-develop naman yan. Tayo na lang natin, pasok pa naman sa kontrata. Kaya yun, alam ko marami po yung mga viewers ko din naka-advil sa phase 2 na nahirapan na rin talaga. Yan kasi hindi talagang magbase muna tayo sa kontrata. Mga kabokals, pasensya na. As long as pasok pa sa kontrata, sige, alam mo na sila. Pero syempre, pagka sumobra na sa kontrata, wala pa silang ginagawa. Iba ng ano yun. Iba usapan na yun. Diba? Ayan, parang naglalandi ito. Naglalandi ka? Are you cranking? Are you cranking? Ganda rito ang ano. Maganda itong sugaan na ito. Ang maganda pala dito mga kabokals, kunyari 2 weeks tayong 2 weeks silang enclose, tapos labas sila dito mga 1 week. Siyempre mararansak na nila yan, tapos kulong mo ulit 2 weeks, parang ganun, para makarecover yung area. Yung paghahati kasi hindi ko na magampanan. Talagang may mga nagsasabi, sabi mo ganito, papagawa ka ng ganito, sabi mo ganito, papagawa ka ng ganito. Hanggang ngayon hindi mo pa ginagawa. Nako, kung nalalaman nyo, kung kayo lang po ay nasa sitwasyon ko, mahirap po kumilos na mag-isa. Kaya sana po yung iba maintindihan naman na yun nga, marami akong plano noon na hanggang ngayon hindi ko pa nagagawa. Kasi nga doon pala po sa pag-aasikaso ng mga alaga natin, ubos na oras ko. Siyempre tao lang naman ako, napapagod din ako. Minsan gusto pa ng isip kong kumilos, ayaw na nakatawan ko. Kaya nag-overheat. Nag-overheat, mainit naman ngayon kasi baliktad na. Ayan, pinalamig ko muna. Nagngongo na ako, ngongo. So yun, yun nga sabi ko nga, 'di ba, pag pinanghihinaan na ako ng loob, dumarating ako sa point na ganun, pinanghihinaan na ako ng loob, parang sabi ko ayoko na. Minsan nga naisip ko bumalik na lang ako sa call center. O mga kabukal, to be honest, pagka sobrang pagod na ako, nahihirapan na ako, parang binabalik ako. Kasi nung empleyado ako, pasok lang ako. After ng shift, pahinga na. Nood na lang ng TV, nood ng movie. Tapos gising ka na naman sa umaga or gising ka sa hapon pagka panggabi ako. So sabi ko, pag nahihirapan ako, balik na lang kaya ako sa call center, bitawan ko na lahat to. Or mga ganon, dumarating ako sa point na ganon mga kabukals. Pagka nangyayari yun, nood ako ng nood ng mga ina-idolize ko na vlogger din na farming content. Talagang parang kumukuha ako ng lakas sa kanila. So 'di ba? Yung iba maaring baliktad kasi yung pananaw. Minsan may mga tao po na naiinggit. Nanonood sila pero naiinggit sila sa pinapanood nila. Di ba? May mga ganon, hindi po maiwasan yun. Hindi naman po lahat mga kabukas, pero real talk lang po. May mga ganon po. Imbis na gawin nila inspirasyon, inggit po yung nangingibabaw. Dapat, ako katulad ko nga, pagka pinanghihinaan ako, pinapanood ko yung mga ina-idolize ko na very successful ngayon. At tuloy-tuloy lang din sila. So parang parang cellphone po na nagcha-charge. Ganun po ako. Eh ginagamit ko po silang charger. Yung aking mga ina-idolize. Ganun lang naman mga kabokals. So
May mga times kasi talaga na hindi natin maiwasan, ma-burn out tayo sa ano, kahit gusto natin yung ginagawa natin. May time talaga na dumarating tayo sa burnout. Lalo na pag mag-isa ka lang. Pag may mga tauhan ka, ayan, less burnout. Ang pinaka-burnout mo lang doon yung gastos. Siyempre, papasahurin mo yan, hindi naman libre yan. Yun ang pinaka-burnout mo dun. Pero yung hirap ng katawan, siyempre, less hirap ng katawan. Pero yun nga, sa sitwasyon kasi natin ngayon, hindi ko pa kaya magpasahod talaga ng tao. At isa pa, nahirapan akong kumuha ng matino talaga na tauhan. Lalo-lalo na livestock yung ating alaga. So hindi po kasi basta-basta yan po pwede kang dumampot lang ng ano. Yung mga kinuha natin ng mga nakaraan, 'di ba, mga sablayan din. So mahirap din kasi kumuha ng mga tauhan na maayos talaga. At saka yung pampasweldo nga, medyo tagilid pa. So lahat 'yun, kaya ngayon, tiis lang muna tayo. Ito pagkakambing mga kabukas kasi may vision ako dito eh. May mga pinapanood din kasi ako yung mga ina-idolize ko nga na ano, 'di ba? Nag-start lang sila as a hobby. Ngayon talagang ang dami na nilang kambing, talagang industriya na. Yun po kasi yung ano, kaya ito parang training ground lang din sa akin. And syempre, pagka ganun na po karami ang alaga natin, maaring hindi na po natin dito gawin yun kasi hindi naman po pwede dito yun. Kailangan mo kasi pagka nagginawa mong industriya talaga yung pagkakambing, talagang may lupa ka talaga para makapagtanim ka ng mga pagkain nila. Magandang hanap buhay kasi ang kambing mga kabukas. Maganda rin pong hanap buhay ng kambing. Kaya yun, hindi ko rin po mabitaw-bitawan kasi may plano ako. Kaya plano na naman. May mga plano po ako sa kambing. Ayun, naabot nyo. Gusto ko po magparami talaga, gawin ko talagang negosyo. And then, syempre kukuha tayo ng tauhan. Hindi pa ngayon. Hindi ko rin naman alam kung matutupad ko yun. Pero yun, diba, at least may plano ka, meron kang patutunguhan. Yan naman, nag-umpisa naman lahat sa plano lang yan. Tapos siyempre unti-unti. Start small. Huwag ka kagad babanat ng malakihan. Yan, katulad natin dito, maliitan lang muna. Palaki ng palaki. Yung ating chicken faunes nga, malaki din. Maganda rin ang vision ko dyan, yung mga wild ideas ko na iniisip nga. Na-mention ko nga ng previous vlog ko, 'di ba? Pagsasama-samahin natin yung ano ba tawag ito? Yung greenhouse layer at saka yung ating mga hito, 'di ba? Hitting 3 birds in 1 stone, yun nga pong plano natin diyan. Sa kambing ganun din. Gusto ko rin pong gawing industriya yung ating pagkakambing, primarily sa either sa dairy o sa meat production po tayo pumasok. Ayan. Ayoko sa hindi ako papasok sa yung mga hybrid na bower na tagpa 500,000 ang isa. Hindi kaya ng powers natin. Hanggang lang to siguro tayo, meat production at saka dairy, yung mga ganyan lang tayo. Dairy nga medyo expensive pa yun eh. Meat production yung yung pinaka doable talaga sa katulad natin. Kumbaga yung kapani-paniwala ba na kayang-kaya talaga natin gawin. Yan. Kambing, ang maganda sa kambing kasi walang basta may mga tanim ka lang na mga pagkain nila, walang problema sa pagkain. Hindi masyadong magastos ba. Yun, so let's take it slowly. Sabi nga ng kanta, let's take it slowly. At wag mainggit sa kapwa. Bagkus ay gawin natin silang inspirasyon sa mga panahon ng ihina tayo. Huwag tayong mainggit sa ating kapwa kasi lalo tayong madadown pag nainggit tayo sa ating kapwa. Lalo ka magiging insecure sa sarili mo. Bagkus ay gawin mo silang inspirasyon para ma-recharge ang iyong espiritu, ang iyong kaluluwa at ang iyong utak para ikay magpatuloy at gawin mo pa ang lahat ng makakaya mo upang ikay magtagumpay. And syempre, ang pananalig sa ating Panginoon. Ayan mga kabukals, hanggang dito na lang. Umaaraw na. Maraming salamat po. Sana po ito magtuloy-tuloy na at makalabas na po si Raptor at makabili na tayo ng stocks natin. Maraming salamat. Amazing na buhay. Bye-bye.